Hi everyone, this is Stacy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to open a box of happiness. So, ito yung box na i-open natin for today's video, but I am not going to mention the name of the seller. So, let's start opening the box and tingnan natin kung well-packed ba yung mga in-order ko na plants sa kanya. I ordered cacti from this seller. It is my second time to order from her. So, bakit nga ba hindi ko minention yung seller? Kasi nagkaroon kami ng misunderstanding dito sa pagpapadala niya ng second order ko. Sa unang pag-ship pa lang niya ng order ko, nagkaroon na kami ng problema. Pero dahil maganda yung plants niya, very healthy and very nice at mabait naman din talaga si seller, umorder ulit ako for the second time. And I was not expecting na magkakaroon na naman kami ng problema. So, yung problema is a shipping fee. So, nung kinlaim na ko yung box from the LBC, sabi nung LBC, 500 daw yung babayaran kong SF. So, nashock ako kasi kung pinador to door ko yung box na to, it would only cost me 255 pesos. So sabi ko, nung una parang hesitant ako, bakit ako magbabayad ng 500 SF? Eh yung nabili kong item sa kanya, I think it's around worth 700 lang. Parang lugi pa ako. Parang nadoble yung ibabayad ko kung magbabayad ako ng 500. Sa isip ko, wala naman akong choice. So, nireceive ko yung item and then naisip ko na lang na pagdating ko sa bahay, itatanong ko kay seller kung bakit ganon. And then, syempre, minessage ko si seller, medyo matagal siya mag-reply. Siguro busy siya or may ginagawa siya. And then, sabi ko, bakit 500 yung SF ko? Dapat 95 lang, di ba? Kasi COP 95. Kasi nung time na shinip niya tong box na to, sabi niya, hahanapin daw nila yung receipt. So, hindi pa na-send sa akin. Pero after 3 days, wala pa rin yung LBC receipt. Hindi pa rin nila nakita. So, nag-worry ako na baka magkaroon ng damage yung plant. So, ang ginawa ko, pumunta na kami sa LBC branch to claim the box. So, yun nga, nagulat ako, 500 yung SF. And then, pag uwi ko, chinat ko siya. So, ang binigay niya sa akin is accounting copy ng LBC receipt. So, kinumpare, nakalagay doon sa LBC receipt na accounting copy is 95. So, ang ginawa ko, di hassle para sa akin kasi babalik na naman ako sa LBC para i-claim na bakit 500 pesos yung siningil nila sa akin, which is dapat 95 pesos lang. Sabi niya, in-explain sa akin nung supervisor dun sa LBC na, ma'am, ito po yung system, tingnan nyo. Nakalagay po dito na pag kinlaim nyo yung item is 500 ang babayaran yung COP. It's either nagkamali yung nagpadala o yung teller. Kasi yung binigay sa inyo ng seller na copy is an accounting copy. So, syempre, naipaliwanag mabuti sa akin nung supervisor ng LBC. And pinakita sa akin yung system. Ano pa yung i-complain ko dun? Nandun na nga sa system. So, I try to call the seller. So, sabi niya may emergency daw siya. Ganon. Sabi ko, so I try to call yung isang number na nandun sa box. And then, nung una, parang ayaw pa niya ibigay yung cellphone number nung may-ari o yung mismong seller. Sabi ko, bakit, siyempre parang ako mainit na yung ulo ko, ang init-init, tapos ang haba ng pila sa LBC. Maraming nakapila sa likod ko. Hindi sila maka-move on kasi nandun ako sa may teller dahil nakikipag-diskusyon nga ako ng maayos dun sa supervisor kasi bakit nga 500 yung SF ko. So, kailangan ko ng confirmation sa seller para maklear yung habang nakapila ako doon o nandun ako sa teller. And then, ayaw kong kausapin ng seller kasi nga ganun, may emergency siya. Ayoko na sabihin ko ng emergency niya, sana naayos yung emergency niya. Ang ginawa ko, sabi ko lang sa kanya, sige, uuwi na ako. Sabi ko, sige sir, salamat, sabi ko sa supervisor ng LBC. So, bumalik ako, dala-dala ko ulit yung box ng LBC na hindi ko pa binubuksan kasi nga hindi ko alam kung dapat ko na ba siyang buksan kasi meron nga ang problema. So, pagdating ko sa bahay, chinat ko na naman si seller. Tapos, sabi ko sa kanya, ma'am, kasi nga, in-explain na sa akin ng LBC, ayoko na bumalik sa LBC para makapagtalo dahil SF na yan. So, sa loob-loob ko, kung bayaran mo ko o hindi, bahala ka.
Kasi basta ako, na-clear ko na walang fault ang LBC doon. Kasi yun nga yung nakalagay sa system. Nababayaran ko pag pinick up ko yung item. So, kung mai-provide naman ni seller yung customer copy talaga, kaso hindi nga niya mai-provide kasi hindi ko alam, ba sabi niya, utusan na daw yung tao niya pumunta sa LBC, ganun-ganon. Tapos, chinat niya ako na wag muna daw ako makipag-transact sa kanya para daw maiwasan yung stress. Kahit daw stress siya, pinipilit daw niya maging kind. So, para sa point of view ko naman, parang na-hurt naman ako. Siya pa yung may ganang magsabi sa akin na wag na akong bumili. So, sinagot ko din siya. Sabi ko, wag ka mag-alala ma'am, wala naman na akong balak bumili or makapag-transact sa'yo. Tapos yun nga, sabi niya, ibabalik niya daw yung SF na 500. Sabi ko, no ma'am, you have to return to me 405 lang kasi 500 less 95. Bakit mo ibabalik sa akin yung 95 pesos na yun lang talaga dapat ang babayaran kong SF. So, isinend niya sa Gcash ko yung 405. So, doon natapos yung story ng stress ko. So, kaya ayoko na i-mention yung parang hindi ko gusto yung naging experience ko sa kanya. Yes, it's true na napaka-healthy, napakaganda ng mga cacti na binili ko sa kanya. And I'm so happy. Kung yung stress naman na ibibigay pagdating sa SF is ganun pa rin, magkakaproblema sa SF, wag na lang, di ba? Ayoko na ng stress. So, ang hirap-hirap din magpabalik sa LBC. Kasi may time na ang haba ng pila. Tapos katulad nun, napapahiya ako dun sa pagpila ko sa LBC. Ang daming nakapila sa likod. Tapos naghihintay ako ng return call niya. Hindi man lang siya nag-return call. Para maayos na sana at men. So, nag-apologize na lang ako dun sa mga nakapila after sa likod ko na natagalan ng ako dun sa may teller. Kasi gawa nga ng problema. So, yun na. So, tayong mga customer, we have the right to complain and to ask the seller. So, na-exercise ko yung right ko and tapos naman din yung issue namin. So, sa seller, sana kung nanonood ka, more power to your business, magaganda at healthy yung cacti and item na dinideliver mo. Kaya lang siguro talaga we are not meant for each other to have a relationship of buyer and seller. So, good luck sa business mo and aalagaan ko itong mga cacti na nabili ko sa'yo. Yun lang. So, let's have a final and closer look at each item na nabili natin kay seller. Enjoy watching! That's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.